Anong pagkain na nabaon mo sa office na hindi ka, nagdalawang isip ka na Init. Init. Meron kaming inorderan na binagoong ang Ay, wow, baboy. sarap. Ay, sarap. Hindi na namin iniinit. Nakakahiya kasi talaga. Nagsesibo yung baboy. Hindi, At bagoong. saka pag hindi mo yung Ay, takpan, bagoong. gaganon siya sa Paano? Sa bogo. May confetti. sparkles, confetti. Ito yung mga shrimp na maliliit. Sa wall ng microwave, no? Welcome to another episode of the Hello Ma'am Sir Show. Yes, ako po ang inyong paboritong Tito Epi. Tito Daryl is here. Mami Ann. And Mommy B. Yeah. All right. Madam Chair, please stick to the mic. Ayan. Okay, sorry Mr. Medyo, Chair. yung interrogation dapat maayos. Yan. Ayun, thank you so much, no? At from the previous episode, maraming nag-react and I think happy naman sila dun sa mga sa episode. Thank you sa mga nag-comment, nag-like, saka mga nakinig. Nakakatuwa kasi medyo ang tagal namin nawala. Alam namin, nabaon na kami sa algorithm. Pero, Oo nga eh. ayun, no? May mga comment pa. Nakakatawa yung yung especially yung mga shorts natin. Oo, tama. Yung, Sino ba nga yung mga nag-comment dyan, pare? oh, sorry. Ito si Eric Briones, nakakatawa yung comment niya. Actually, this morning lang itong nagre-record tayo. Sabi niya tungkol dun sa Bounty na short, sabi niya, gusto ko yung Bounty, dinadala ko yan pag makakauwi, tapos kinakain ko din. Pinapadala niya sa sarili niya. Kaya nga, pare. So, shoutout sa mga taong kumakain ng Bounty, guys. So, salamat. Medyo acquired taste naman siya. Actually nga, oo. Pag masanay ka. At saka pala, si Lian. Sinagot niya yung yung question mo. Ano ba yung sinabi niya? Ano ba yung sinabi niya nga ulit? Si Lian. Nagda-drafting pa rin daw sila sa school. Pero, ang sinabi niya, hello mga tito, napanood ko na po yung episode, solid po. At para sagutin po yung tanong ni Tito Daryl, yes po, nagma-manual drafting pa rin naman po kami ngayon. Pero mas recommended na digital pagdating po ng higher years. Parang basic fundamental kasi talaga yun. Naalala ko dyan kasi talaga sa drafting, yung naka-tracing paper. Ano ba, especially pag architectural or katulad sa amin, interior. 2 floors, yung tracing paper. So, meron yung first floor, tapos may overlay ka ng second floor. Manual yun kasi, manual drafting, diba? So, yung pinaka-details nung plano. Tama ba? Yung floor plan, diba? Nakikita mo yung layers. Layering nung kasi ngayon, lahat details. CAD na eh. Parang, naalala ko lang nung nag-reply si Lian na, nga no, yun nga, yung tanong ko lang supposedly is yung drafting na naalala ko yung mga details kung yung mga kailangan gawin before, ganyan. Mabusisi din Tapos siya. kailangan mo ng T-square. Yung mga tools na ganyan. T-square. Mga ancient tools. Ancient Ano yan? tools. French curve. Yan. Grabe. French curve. Saka yung mga triangles, oblique, right? Grabe. Mga ganyan. Mahal pa naman nun, mga yun. No? Nako. Grabe. Rotring. Stedler. Stedler. Alam mo ba kung ano yung mga mahal dati? Ano ba yung mga? Actually, may mga mura pa rin naman. What Pag nasa labas ka ng university. do you mean? Mga pagkain, pare. Ayan. Segue. So, yung topic today. Yan, topic for today. In general, In general. Filipino food. Filipino food na bakit? Ang tanong is, kasi meron akong nakita, encounter akong tanong ng mga kasi palagi ako nasa Quora eh. Quora is parang answering question, parang website siya, parang ganun. Kasi palagi, may encounter akong tanong, why is Filipino food so awful daw? Yun nga. Ano yan eh, no? Ayun yung tanong, pare. Bakit? Ano yung... Awful nga ba? Ewan ko kung... Saan ba natin... Anong perspective ba dapat natin tignan yung yung tanong na yun?
Yung ano, yung... Dahil kasi ba Pilipino tayo nasasarapan tayo sa pagkain natin. Yung ano, yung mga common ailments na na na-acquire mo through age. Yung mga oily ganyan or I mean, Sobra no. na. Parang awful na siya. Hence, yung pag tumatanda yung mga Filipino, Yeah. laging high blood. Ayun yung pinaka-oman sa atin na Tsaka diabetes, matamis. high blood, Matamis matamis, pagkain natin yan. in general. Sobrang palaging ayun yung ano natin yung problem sa Filipino food. At saka ang problema kasi pag kunyari nasa katulad ng sinend mong video nakaraan, ay kahapon or kanina. Yung parang nagsiset up sila ng mga restaurant na parang food hall, food park, ganyan. Ay, yung bagong... International food park, di ba? Mga ganyan. Ang mga most common na cuisine nandun is Korean, Chinese. Thai, Chinese, Japanese. I'm sure may Filipino. Yung bago sa may... Walang Algorithm. Filipino food. Wala ba? Doon sa dun Wemart, sa bago. yung We something. Asian. Pero ano kasi yun Dahil Wemart, siguro Wemart initiative yun. So, Pero to think of it, yung masyadong maraming customer na Filipino ang Wemart. Yung food hall na yun. Yung food na business na yun. totoo. Alam mo yun, bakit? 'Di ba? Wala. Bakit wala? 'Di ba? Ayun yung tanong eh. Meron yung flavor. Hindi, yun nga. Pero Filipino Pero iba yun. initiative. Filipino kasi Ingredient. Oo. center talaga ng DERA yun eh. Oo. Talagang Filipino yun eh. Yun yung may may ano ba yun? Yung pares. Oo, yung mga ganun, no? Yung mga... Inasal. Inasal, ang sarap Inasal, ng oo. inasal. At saka bakit palaging bad rep ang Filipino foods internationally? Actually, bad rep nga ba siya? Kasi Inisip ko nga eh. iniisip ko, Yun ang tanong eh. naalala ko na medyo sumisikat siya for the past 5 years, di Oo. ba? Oo. Na-associate na sa atin yung halo-halo. I mean, Yeah. Oo. alam nila na halo-halo is Filipino. Sumisikat siya. Yeah. Oo. And then na-associate sa atin yung flavor of ube. Yes, tama. And that's about siguro mga, if I'm not mistaken, siguro mga 8-10 years ago. Na, yung baga common pare speaking of ube, 'di ba pati yung yung sneakers. Oo, sa Lehi, no? Colorway ube na Shout out kisa nahihinig na kila Ma'am Sir Shu yan sa Lehi. Sa Lehi. Naglabas siya ng colorway ube, di ba? Correct. Nice. Yung Crocs, yung Crocs. Oo. So, Nice. 'di ba? Tsaka yung mga flavor nga ng may mga ice cream, parang gelato Ice cream, places sa US, no? donuts, mga Donut. ganyan. Oo tama, nga, oo, Filipino, ano Sa yun? New York ba yun? New York? Yeah, Filipino New York. owned yun, na marami nang kumopya ng parang Tama. style. Tama. Actually, masarap yung mga ganong donut. Pero yun, so medyo, tsaka ano pa ba, mga best examples, may Michelin star. Oo. yes, Star oo. or Michelin Anong rated pangalan nun? Chicago. Alam mo, kasama? Kasama. 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 Ang ganda Kasama nga. ba o kasaba? Ano bang specialty? Kasama. Para siyang degustasyon na na Ano yun? Ano yung Paki-explain. degustasyon? Tita Biancs. iba-ibang Stasyon. station. Parang Iba-iba Seryoso ba yan? Parang LRT omakase? station. Spell. Tama ba? Omakase ganun yung concept Buffet din? na lang. Buffet. buffet. Hindi buffet. Joke ano lang. Pinapaspell mo kasi. Para siyang may iba-ibang course. Kunyari, 10-course meal. Same ba siya sa omakase? Medyo Oo nga. similar. I So think. ganun din. Parang may May mga small portions. may Iba-iba. kwento dun sa Album. may kwento dun sa dining experience mo. Kasi Yeah. diba ganun ginagawa na parang this is from this ingredient is from the mountains of Origin. Pinatubo, parang ganun, di ba? May ganun, di ba? Oh, I Pag- guess. Alam diba? ko kasi omakase, wala kang choice. Yung, yun, chef, siya, Ganun diba? din, di ba? Ganun din. Ganun ba yung degustasyon? Or, I think or so. namimili ka ng Ganun din. Ganun din, no? Meron Parang ng omakase set style. menu. set siya, no? So, wala kang choice pag pumunta ka over, Siguro usually parang tatanungin lang nila, kunyari may allergies ka, ganyan. So, pero same. Wait, so ganun yung kasama?
Yeah, I think so. Na-feature siya sa The Bear, season 1. Oo nga, tama. Parang episode 8. Ano yung kinain? Parang tapsilog ba? Ay, hindi. Parang ganun eh. Parang ganun. Parang silog, parang silog something. May bakery din Adobo. ata sila Yes, tsaka breakfast. Tapos meron Grabe. silang option na yung ganun, yung parang omakase style. Ay, baka mali Ang ganda ako, ng The Bear, no? Baka mali ako. Correct May as nakakain sector. ako, may mga nakikinig from Chicago. Mga kasama. Mga The Windy kasama siya. City. Grabe. Pero yun, no? I mean, in general, I think, parang sumisikat ang Filipino food. Ang daming gumagawa ng mga restaurants. Even outside Manila and also within Manila, ang daming concepts, 'di ba? Dito sa sa UAE, ano ba yung pinaka masasabi mong sikat sa foreigners or sa mga, not foreigners pala, parang para sa mga expat, yung parang willing silang mag-try? Beside Jollibee. Kasi Jollibee is like given na parang palagi nilang may ads dyan yan. Ang sa sagot ko YouTube. dyan Yes. is, ang alam nating lahat is, Chef. hindi. Dampa. Yun. Dampa. Oh yeah. Shout out kay Christine and the gang. Oo nga, nakakamiss nga yun. Oh, grabe. Mamaya. Magsasapatos ng kami. Pero ang ano doon kasi pare, ang dampa is not totally Filipino concept, Filipino food concept. Ano siya eh, Cajun, 'di ba? Parang Southern America, Southern, 'di ba? Parang ganun. Cajun style. I just wonder kasi kung ano ba siya, parang marketed ba siya as Filipino food or alam kaya ng mga kasi marami kumakain na foreigners doon, 'di ba? Dati mga Pilipino lang, ngayon. Dami. Tapos nasunog siya. Nasunog siya. Pumipila kahit foreigners. Sa pila din eh, di ba? Sobra talaga. Meron din silang Filipino street food. So, Yeah, Ganun. Pero yung Rumble. best yung kabila yun, yung bodega, yung nagsiserve talaga ng Filipino dati. Ayun yung ginawa nila dati na parang iniba nila yung Ka na, pwede kang sa kabila yung talagang Cajun inspired and parang seafood, parang anong tawag? Dampa. Siya, yung tawag doon? Boil, seafood boil. Boil. Seafood boil. Pwede naman yung boil. Seafood boil. Parang New Orleans New style. Orleans diba? pala, hindi South American, sorry. Napapanood ko lang sa YouTube, di ba ako nakakapunta sa New Orleans eh. Yung mga crawfish, mga ganyan. Yeah, diba? crawfish. Grabe. And of course, yung sinasabi mo kanina, syempre, si Chef. Chef JP. Ay, lagi kong, comfort. Sa kuya, no? Ano yun? Ano comfort food mo? Ang niya is yung Filipino food forward. Yan, hashtag Filipino food forward. Ano ibig sabihin nun? Yung parang in-elevate yung Filipino Oo. cuisine. Chef JP, ano ka naman? Gusto ka naman dito. Para mapaliwanag mo yung food. Pero ano ba favorite nyo doon? Ang favorite ko doon yung munggo. Kare-kare. Sa kuya. Munggo. Kare-kare. Hanggang ngayon ba meron pa rin silang munggo? Ewan ko, parang hindi rin kasi kami umorder recently. Parang, kare-kare din Sarap nga ata yung kami. Sarap ng nung nila dyan, yung tawilis. Yes. I love it. Grabe, no? Tawilis at saka yung dilis. Dilis. Grabe. Tsaka yung calamansi, pomegranate cooler. Ang inaano ko kasi pag sa Filipino food, parang palagi lang extreme yung flavors. Ayun yung inaano nila palagi na parang pag sour yung yung cuisine, yung dish, sour talaga. Extreme talaga. As pag maalat, sobrang alat naman. Alam mo yun, pag matamis talagang yung tamis talaga yung aapaw dun sa sa pagkain. I mean, is it a bad thing or okay lang, talagang kailangan tanggapin talaga ng ng ibang outsider sa alam mo yun, sa Filipino food concept na or ano ba? Kasi talagang yun nga yung parang sa sobrang lasa niya. Oo. Parang ang daming ginagamit na ingredients na hindi sobrang healthy, like yun nga, oil or soy sauce, mga ganyan. So depende sa pagkaluto, I guess. No? Pero in general, pag bumili ka naalala ko lang, nung nag-start ako magtrabaho, syempre, yung mga affordable na mabibilhan mo na take out. Oo. Yung mga turo-turo, di ba, hindi mo alam kung may MSG or, di ba, or minsan, syempre, gusto mo maraming kanin.
Oo. Sa inyo mura, konti lang, half ulam ka lang. Oo. Hanapin mo yung pinakamalasa. Tama, oo. At saka ano pa yan, ayun yung concept talaga ng Filipino food, no? Parang kailangan mo talaga siyang partneran ng kanin, di ba? Ng ano, kasi kaya extreme yung lasa niya. Pag hindi mo siya pinartneran, talagang hindi siya mag-work eh. Hindi mo matitik yung sobrang asim pag walang kanin. Oo, kaya Parang may pang ano kulang. siya, pang neutralize yung ano, yung kanin. Grabe, no? For example na lang yung tuyo. Yeah, Diba? sobrang Sobrang alat. liit niya. Controversial yung tuyo. Pero, Sobrang alat. Powerful. grabe, ang lakas talaga. Talaga mapapaaway ka sa mga kapitbahay mo pag nagprito ka ng tuyo, Oo. diba? Pero yun yung To the point na parang may parang... May nakita yung post Oo, na ang sabi nun, Bianx. To all Filipinos. to all Ano yun? Filipino. Kilala ko yun. Please don't cook your smelly fish. Parang Tapos pinost niya yung Alin? paper sa labas ng Oo, building. parang Tama may ba? warning pa, ano. Oo. Talagang May sobrang sumagot. offensive naman talaga kasi, di ba? Oo, totoo. Di ba? Ikaw din, pag nakakaamoy ka ng, hindi naman siya offensive yung, kunyari yung curry. Pag naamoy mo siya ng sobrang tapang, kunyari sa building, sa loob ng building, medyo maano ka rin, di ba? Ma-taken aback ka rin kasi sobrang tapang niya nga. Pag galing sa damit nung katabi ko sa elevator, talagang Parang umiinit yung ulo ko. Gugutom ka. Pero ang sarap ng curry. Masarap ang ang Indian food, di ba? Sa walang kahalong pawis. Ay, nako. Diyos ko po. Centralize yung AC nila. Kaya. Oo. Ay, nako. Na yun, gusto ko yung question mo kanina eh. Yung, Ano ba yung question ni... Yung question ko kasi, bakit natin siya napapansin na awful? Oh. Kung nasa Pinas ka ba, mapapansin mo ba yun? Kasi nandito tayo, parang ang daming choices, ang daming mas better daw na pagkain. Kaya nga, bakit nga hindi nandun sa sa level ng na choice yung Filipino food as a better choice? Bakit siya hindi kasama doon? na ano ko dyan is, Ay, yung tanong eh. na ano ko dyan is yung parang hindi na ma-magnify yung term eh. Parang nako-compare. Kasi mas side by side eh. Side by side yung kultura eh. For example na lang, sa opisina, let's say, siyempre, melting pot kayo, iba-ibang lahi, di ba? Yeah. So, pag nagkalabasan ng baon, dun magkakasilipan. Sino yung kumakain ng salad, tapos may nagsuswimming sa mantika. Anong May pulang hotdog. May pulang hotdog. At yung kanin? Smelly kasi. Hotdog silog. Buksan mo, diba? Anong pagkain na nabaon mo sa office na hindi ka nagdalawang isip ka na Init. Init. Ano yata? Pero medyo maingat ako eh. Pero meron kaming in-orderan na binagoong ang baboy. Ay, wow, sarap. Ay, sarap. Hindi na namin iniinit. Nakakahiya kasi talaga. Nagsesibo yung baboy. Hindi, At bagoong. saka pag hindi mo yung Tsaka yung pag-uong, takpan, tama. pag di mo yung takpan, gaganon siya sa Paano? Sabo ko. May confetti. sparkles, confetti. Ito yung mga shrimp na maliliit. Nararamdaman mo talaga. Sa wall ng microwave no? Tapos yung sumunod na nagiinit, parang pasta. Anchovies na. Halal chicken. Chicken Alfredo with Kaba. Ay, shrimp. Kaya, yung sa amin sa office kasi, medyo, tanggap nila na may nagiinit sa, isa lang kasi yung microwave namin, may nagiinit talaga sa office ng pork. Yeah. Alam naman nila na maraming Filipino, marami ring, mga British, British, mga ganun, halo-halo. So, okay lang kami, sanay kami. Pero yung binagoongan, medyo nag-alangan talaga kami. Kasi, Medyo level 5 na yun. Oo, baka mamaya, mag-evacuate yung mga tao. Maglabas Kaya ikaw kayo sa office. Ikaw lang kasi Pilipino. Ano bang Meron ba? Wala sushi naman. bake? Hindi. Hindi, Filipino food. Hindi pala Filipino food ng sushi bake. Actually, Filipino food ng sushi bake. Pwede, hindi naman yung original na Oo, Parang, inangkin na natin yun dahil sa pandemic, pare. pandemic. Pandemic Magagalit yun, yung sushi mga bake. Japanese kasi Ano hindi ba yung daw sushi bake? totoo. Paki-explain mga Ano nga yung sushi Yan, bake, yung mami? Mag-explain. Ano yun? Parang mix ng, parang sushi din. Kaya lang, siya. Pero bake.
pick, yung parang dinurog mo, isa-isa na ilagay yung... Ang ganda. Okay, take two. Ay, nako. O nga, iniisip ko nga, ano bang, walang maisip eh. Ako, sa amin naman, pare, yung ano ko, yung na medyo meron ng ganung discussion sa office na may nag-warning na. May pumuna. Oh, May shit. pumuna na Nagluto. hindi. Nag-init. Not about may nag-init. Kung na unhealthy yung kinakain ng mga Pinoy. Talaga? Oo, parang, syempre, medyo nasa, tayo, mid-20s na tayo. Oo. Yung mga nag-uusap na about health. Yung mga sumasalad na lang. Which is, to be specific, kausap namin yung mga Indians namin na office mate. Okay. Tapos medyo binaril nila kami ng kasi yung mga yung mga adobo nyo. Kaya matataas yung palag, puro hypertension. Yung mga, Swimming sa mantika. Totoo Kasi naman, yung mas Totoo. masarap pag yung Pero totoo chicken rin oil, tsaka yung sarap oil eh. ng Bob's. Tsaka actually naalala ko, careful ako pag nagbabaon ka. Mostly pasta, mga ganun. Kasi ikaw lang yung Pilipino sa inyo. Oo nga. Consider ko rin yung mga ka-office mate mo. Ngayon, hindi na ako nagbabaon eh. hindi ka, Kasi dati yung kasama mo si Luis. Oo nga. Tito Luis, hello. Bibili kayo, may delivery, diba? oo nga. May Ayun. Filipino food na nagdi-deliver. Lapit ka na. So, ngayon, dahil ayaw mo na mag-lunch. Oo nga. Papasexy. Hindi ako nagpapapayat. Boracay Bud 2025. Play Boracay 2025. Play Boracay. Ang luma no? Play Boracay 2025. Play Boracay. Play Boracay. Parang may mix pa atan sa TV. No? May masarap Ay, doon sa naka. isang restaurant. Oyster Sisig. Oyster sisig. Saan? Sa Boracay. 2 seasons. Sa Boracay. Sorry. Palagi nakikita ko. Pagkain. Naalala ko sa pero hindi pa never pa ako nakapag-Boracay pero yung palagi narinig yung parang yung burger na longganisa. Longga burger. Longga burger. Chori burger. Chor burger. Chor burger. Chor burger. Pandesal na may... Grabe. Pandesal ba yun? Nakalimutan Pandesal ko. na Tagal may na. may chori burger. Yung buns may niya, chori. pandesal. Ay, wala tayong ganun, no? Chorizo? Mga Arabs Pero yung matamis. may shawarma. Parang longganisa. Ang mga Mexican meron silang taco. Tayo wala tayong ganun no? Empanada closest. Pandesal with liver spread no? Ganun lang sa atin. Ano ka ba? Sky With ice cream. Ay, actually, oo. Naalala ko tuloy si pandesal with ice cream. Kala ko liver Sorry, spread hindi na may ice pandesal, cream. pero ano ba yun? Ban Ban pare. lang. Ba't ang ngipin Monay. nun? Naalala ko si Andrew Zimmern. Pumunta siya sa Pilipinas, sa Quiapo. Sino yun? Sino si Andrew? Andrew Zimmern is Bizarre Foods, pare. Hindi ko na maalala. Andrew Zimmern, the YouTuber. chubby guy. Meron silang para sa Food Network dati. Pumunta siya sa Quiapo. Parang test niya ng pagkain. Sabi niya, okay, give me one of that. So pinakita niya. Yung mamang sorbetero, yung usual, parang Ube. Ayan yung cheese yun eh. diba, sandok siya dun sa ban, Sarap ng pare. dirty ice cream. Tapos tinikman niya. Parang sobrang weird daw. Bakit bakit may ganitong diba? Pero Asian siya, diba? Parang Asian, parang concept siya. Oo. Parang ganun no? Hindi naman yun well, totoo actually. Kasi pag Diba? inisip mo yung Melon pan na may Yeah, melon melon pan, pan sa yeah. Japan. Or say mochi. Kasi mochi is rice. Yeah. Tapos Rice. merong cream, may filling. Sometimes may ice cream, di ba? So, parang glutinous rice, ganyan. Yeah. So, actually, yung champurado natin, di ba? Marami nagsasabi na kadiri. Oo. Pero, pag inisip mo yung concept ng mochi, although, yun, kasi parang parang ginawa ng, pero parang kakanin. Ewan ko, yun, iba-iba yung opinion ng mga tao. Pero, ang question ko is, kung, like, kasi narinig ko ng bata ako, pare, pag may nadadiagnose sa pamilya namin na may hypertension, lagi silang may reklamo May reklamo sila na, wala na nga. Sinabi na sa akin ng doktor ko, anong pwede ko kainin? Wala na akong makain. Kasi nga, yun yung parang first information for me na unhealthy yung Filipino food kasi lahat bawal. Parang airpods ko dati parang kailangan lang steamed na chicken breast, mga ganyan. Parang hindi ba yan yung tanong na yun, yung ni-raise mong question. Kasi tingnan mo, pag kinumpare natin sa let's say sa Vietnamese food,
Thai food. Meron silang salad talaga na parang may mga malilit silang serving ng ng talagang healthy, talagang Gulay. tayo Yung parang gulay wala kasi tayong natin ganun. linuluto. Yun, Mostly, no. like chop suey, tsaka ano pa ba? Wala tayong ganun no. May mga tortang talong. Pinakbet. Or hindi lang talaga natin ginagawa. Baka hindi lang sanay. Hindi sanay. Ano yun? Lato? Ano? Yung nga ba latok yun? salad, yung Oo. seaweed. Seaweed salad. I mean, meron kasi talaga meron din naman mga salad, fresh salad na concept yung sa mga bahay-bahay na pagkain katulad nga yung sinasabi niyo to. Pero hindi siya choice ng mga Pinoy. Oo. Parang pag Hindi sinabi mo, siya number one choice, parang ganun, no. Hindi siya standard, hindi siya paborito ng hindi siya lahat. parang hindi siya palaging nakahanda sa Hindi ko siya paborito. pagkainan, no. Parang yung chop suey is yun na yung healthy for me. Yeah. Pinakbet. Naniluto. Pero may bagnet. Tama, oo nga, no. Oo. May malaking slab ng baboy dun sa gitna. Oo nga. May bagoong pa yun. Yung kare-kare, maraming Bagoong gulay pa. yun. Yeah. Oh, pero yun nga, 'di ba? Kasi may Sobrang meaty pa rin. may meat pa rin, may bagoong pa rin, tapos sangkaterbang rice, 'di ba? Nakita ko nga yung video ni ang pangalan to ni Abby. Si Abby Marquez. Si Abby Marquez, yung parang inano niya yung chef. si Chef Abby, yung nag-ano sa TikTok and Dami Instagram. awards. Ayan. Parang ginawa niyang parang kasi 'di ba yung origin ng kare-kare is from the word curry, which is Indian concept, ganyan. Pero yung niya, parang minix niya yung culture na mas okay sa panlasa nung Pinoy. Parang blend niya, parang fusion niya. Ano ba to? Parang hindi ko pa napanood yung video. Research niya yung origin ng kare-kare. Nung kare-kare. Kasi nung iniisip ko, or siguro may kausap ako noon that time, yung parang kare-kare, bakit siya sounds like curry? Diba? Parang inisip ko, curry-curryhan. Kasi wala siyang curry eh. Nilagyan na siya atsuete para magkulay curry. Magmukhang Pero hindi talaga curry. siya totoong curry. Wala siyang spice na... Saka yung Peanuts. original curry is wala talagang peanuts, 'di ba? Parang puro. Tama ba? Yung Indian, yung parang Indian yung style. yung origin talaga ng Yung gravy niya, wala. Wala. Puro spices lang siya. Spices lang, mga garam masala, ganyan masala, lahat ng masala. Oo. Na inaano nila. Lahat ng masala nila. Lahat ng masala. Pero masarap ang curry. Ayan, tingnan mo, yung kunyari yung Indian food, meron silang masala, yung concept ng parang spices. Garam mas. Diba? Mix spices. Oo. Mixed spices. Tayo, ang natin, ang trifecta natin, sibuyas, bawang, kamatis. Yeah. That's it. Oo nga, bawang. Diba? Ayun ang Bawang is life. trifecta natin yun. Totoo, no? Bawang, sibuyas, This kamatis. is, ano ba yun? Hindi ko nga, I wonder. Kasi diba parang yung mga, say, Spanish food, mabawang din sila, diba? Mabawang sila, tama. Which is yung influence siguro. Influence, yeah, I guess. Influence siguro. Ano kaya yung yung mga, sa mga lumang, yung mga Kamatis, rin. pre-Hispanic. Ano kayang pagkain natin? Oo nga. Kasi I'm sure talagang, well, obviously, at this point in time, lahat naman parang borrowed na yung mga cuisine Oo. Oo. Perfected na lang ng locally. At saka ang ganda rin ng ngayon ng Filipino food movement na parang katulad niya ni Chef JP. Yung pagkain, yung mga restaurant sa Pilipinas na nag-aano ng Filipino food. Talagang in-level up nila yung pag-plating, presentation ng pagkain, talagang well-cut na yung mga, natin, hindi katulad ng dati na parang, alam mo yun, yung pag-karinderya, okay, given, karinderya. Pero ngayon, nag-aano na siya. Sana mapunta rin sa karinderya level na, may karinderya na talagang magprepresent ng pagkain sa'yo ng maayos, di ba? Oo. Kasi pag nakita mo yung mga food vlogger sa, let's say, sa Thailand, talagang may pa rin, may garnishing pa rin May pa rin may presentation, di ba? Oo nga, actually, magandang question yan kasi parang, pwede nito separate topic yung parang kung ano yung level ng food. Kasi 'di ba sabi nila yung dining experience. You eat with your eyes first, 'di ba? Sabi nila. Tama ba yung sinabi ko? Ako naniniwala. Naniniwala. Ano yung importante sa episode? Ayun sabi nila, 'di ba? Siguro iba, hindi lang kasi sila familiar, kaya hindi nila alam na masarap naman.
Oo. Or hindi lang sila sanay sa flavor ng pagkain natin. Oo. Katulad ng isa, may napanood rin akong video, parang video compilation sa YouTube. Parang dinuguan. Foreigners try, ako yung target market ng mga ganong video eh. Kasi kailangan ko ng validation sa aking buhay. Ayan, parang Filipino foreigners try dinuguan for the first time, pare. So yung mga yung mga bata, yung mga react videos, di ba? Parang nakita Yeah. ko din yun. Yung unang tingin nila, Esutan sila. what is this? Parang ang ano pa doon, pare. Yung isang lalaki doon, isang guy, sabi niya, tinanong niya daw doon sa parang karinderya or food stall or restaurant na Filipino restaurant. Tinanong niya, what is this? Ang sagot nung ate sa kanya, yung tumatao dun sa sa karinderya, that is chocolate. Ano? Tawag doon? Chocolate meat. Chocolate meat? So, paano ka ba naman may inganyo dun sa ganun ba tayo katrol sa? Hindi, tsaka parang niloko niya kasi yung Oh, di ba? dapat Parang, honest. di ba dapat Pero honest kung eh. sabihin mo yung totoo, maingganyo ba? Pig. Ay, siguro kung papalamutiin mo yung yung pag-describe sa pagkain. O, pag dinuguan, paano mo di-describe ng ng medyo saucy, classy? Bianca, anong Bakit? Pero di ba dun sa video, Oh. hesitant sila, ayaw nila, hindi nila dinescribe kung ano yon. Oo. So, natikman nila, Sobrang nagustuhan sarap. nila. Sobrang sarap sila, parang Double rice sila. Pero ano ba yung totoong, ano ba yung English description ng dinuguan? Sige nga, sino ba? kaya nga eh, ano ba? Hindi naman kailangan saucy eh. Kailangan lang yung, Bloodiness. hindi kailangan pretentious. In blood. Pork blood stew. Pork blood and Pork blood stew. pork blood stew. Pork blood stew. Na may innard siguro. May Kasi innards. puro laman loob yun, di ba? Laman loob yun. Usual. Mm. Ayun. So, hindi, totoo. Weird nga yun. Kasi hindi mo dapat tinatago kasi... Hindi mo dapat tinatagot, saka dapat yung sa atin rin hindi tayo dun sa babae. Hindi siya masyadong proud. Oo nga. Di ba? Kasi meron na kasi siyang that time may preconception na kadiri yung parang pang fear factor yung concept. balot, yung dinuguan. Tama. Pero for example na lang, yung mga blood sausage na kinakain natin sa diba? Hong Kong. Yeah. Diba? Parang kung ayaw mo, di wag. Pero gusto natin yun kasi, well, obviously. Sa Europe may ganun din, 'di ba? Yung Hindi ko alam. parang pork blood sausage Siguro. nila, 'di ba? Yung parang may sa rice. Siguro. Which is parang siguro influence yun UK yun, parang ganun eh. influence yun ng mga Hong Kong style kasi, di ba, yeah. naging sila ng Hong tama. Kong. So, dinala rin siguro yun doon. Kasi yun, very Asian, I guess, in general, very Asian yun. Yung kumakain tayo ng mga scraps ng di ba, yung mga laman loob. Sisig, pare. Correct. Yun ang history ng sisig. Which is Bakit? paborito ng Di ba? si paborito. Paborito, yeah. Si Jessica Lee. And Favorite Anthony namin Bourdain, pare. Paborito ni Anthony Bourdain ng sisig. sisig. The late Anthony Bourdain. yun. Diba? Kapulutan food talaga yun. Well, alam ko yun, parang nabasa ko yung history niyan ng sisig na talagang scraps yun dahil ulo eh, di ba? Oo. Parts Tenga, pisngi, panga, pisngi. Kasi tinatapon yun lagi. Sabi pa nga ni Anthony Bourdain, ang description niya doon, yung masarap daw yung Tatakam ako, gusto ko ng sisig. yung sisig dahil it has the perfect balance of textures. Crunchy, gooey, salty, Chewy. and sour, medyo sour, and medyo parang may hint ng spice. Kasi And nga, ayun yung pinaka-perfect daw ng ayun ang sinabi ni Anthony Bourdain. But then again, going back to the question, healthy ba yun? Lahat ng yung parang 5 minutes na discussion natin. Actually, di ba? Papapa-question kasi yan, sinabihan na kami dati sa office na parang visit kayo mga Pinoy. Ang bango ng Jollibee nyo. Mamamatay din kayo. Parang ganun. As a joke, syempre, parang Actually. babawian din kayo ng mga kinakain nyo. Kaya nga eh. Lahat Friday. Totoo, pride. Kasi tayo pag kumakain tayo, sobra-sobra. Walang Masyadong indulgent. Sarap no? Extra rice, no? Extra rice pa. Nalala ko yung dati, no? Bata ka pa.
7 rice. Grabe, pinto talaga. 7 rice. Pinto. Pero, isang barbecue stick lang. Oo. Iwan mo pa yung taba kasi unhealthy. Nasa Naiya ka dulo. pa. Nasa dulo yung matataba. Unhealthy. Pero 7 yung rice. Pero di Oh ba my God, pinopromo din kasi nila yon, like parang yung mga mang inasal, Yeah. rice all you can, mga ganyan. In general, hindi tayo tinetrain na kumain talaga ng healthy, na magustuhan yung gulay. Kasi ako, honest ako na ayoko ng isda ng gulay nung bata ako. Parang, later on ko na Lahat na-develop. naman ata ng bata ayaw ng gulay in Depende general. din eh, Ay, depende. ako, favorite ko ang gulay. Sabi ko sa'yo, hinintay ko lang si Anne. Ikaw, Biang, saan na paborito mong Filipino food? Kare-kare. Kare-kare. Okay. Dahil, ano ba siya? Masarap talaga kare-kare, no? Ikaw ba? Ano ba? Sinigang ako eh. Siniganggang ako eh. Ay, sinigang pala. I changed my mind. Siniganggang ako eh. Pwede. Ikaw, Anne. Ako, binagoongan. Binagoongan? Oh. Dahil taken na yung mga gusto ko. Caldereta. Yeah. Ay! Sarap ng kaldereta ng... Pero yun, di ba? Pag nandun ka na dun sa mga... Favorite mo rin tortang talong. Oh, tortang Oh, talong. yes. Oh, ay, Walang- pinaka-genius na ano. Walang nagsabi ng salad. Wala. Actually, di ba? Pinakbet na may bagnet. Yung actually, Diba? The best. yung concept ng tortang talong yung pinaka-genius eh. Bakit nga? Bakit mo nasabi? Itlog tsaka tortang talong, eggplant, di ba? Adobo. Oo nga. Di ba? pag Sino dinescribe- nag-isip nun? Pag translate mo. Parang napakatamad nung nag-isip eh, di ba? Parang, sige, gawin na natin to, eggplant. Pwede na yan. Oo nga, no? Kasi gumagawa ka ng tortang talong. Oo. Yung niya, yung concept nyo, paano, kailangan mo pa siyang yung talong, kailangan mo siyang Sunugin na parang parang char. char. Oo. Tapos, Iihawin. mo pa, papalaparin mo pa. Oo, totoo. Parang ang galing din ng idea na yun. No? Oo. Parang Tsaka may- itlog lang. Pero ang sarap. Itlog lang lalagay mo. Lalagyan mo ng may naglalagay ng mga minced Giniling giniling. Giniling, tama, oo. Isa pang naisip ko na parang important or maganda yung na-contribute niya about Filipino food, culture, ganyan. Yung kay Erwan na channel sa YouTube. Oo nga. Feature. Feature. Oo. Oo. Sobrang helpful ng ng channel na yan. Diyos ko po. Oo, galing. Ang Galing nila. Grabe sila grabe yung research na ginagawa nila. Totoo. Yung mga recent na napanood ko dyan, yung yung Batchoy. Ano yung sa Batchoy? Ano yung... Yung, saan ba yun, babe? Sa Dumaguete ba? Yung ginawa nila? Or Iloilo ba? Parang gano'n. Oo. Basta somewhere nakalimutan ko na exactly. Pero parang trinay nila yung iba't ibang types ng Batchoy. Oo. And then, usually, pag meron silang mga ganyang, mga feature, Oo. may kinakausap silang mga historian, hindi naman historian, pero yung mga the original. Oo, yung mga tao talaga na nag-start nung Yes. nung pagkain. Parang food historians din yung mga iba, ganyan. Hindi naman talaga parang talagang historian by by trade, pero yung mga pinasahan ng mga recipe ng kanilang mga lolo, ganyan. Tapos ayun, interesting yung mga ganun, no. Saka yung Tsaka yung mga palayok. meron ba? Hindi ko pa Yung napanood mga yan. finisher din niya about dun sa palayok kasi masarap yung luto dun sa palayok. Iba yung lasa. Iba yung lasa. Oh, Tsaka dati. maganda yung iba-ibang provinces sa Philippines, 'di ba? May iba-ibang story tungkol sa pagkain, ganyan. So hindi iba yung adobo nila sa adobo ng parang gano'n. Oo, tama. Or merong mga yung mga pork humba, 'di ba? Hindi sa Visayas yun sikat, hindi siya sa Oo. Manila. Importante kasi yan yung yung food na yung pinipicture nila sa feature. Kasi nga yung at least may kilala mo yung heritage nung natin. Yung food history natin sa Pilipinas na talagang kailangan dapat i-preserve. At saka yung totoong behind the scene kung paano nangyari yung nabuo yung Totoo, no? Na hindi natin alam. Hindi natin alam. Ang ganda na yung yung naalala ko yung nakita kong video dun sa sa feature yung nagka-carve siya ng parang kalamansi. Kalamansi ba yun? Or Nakita ko parang yung inawasan ko. limonsito, parang ang galing nun.
Ako never in my history na may nakita akong ganung concept na kinakarb niya yung isa-isang parang limonsito na in a parang with patterns. Okay. Tapos niluluto nila with parang sugar, with water, tapos sa kanila i-preserve. Tapos yun, para siyang parang pag kinain mo siya, para siyang candy. Parang ganun, 'di ba? Parang dessert siya na na pagkain. Ang galing nun, ang galing ng ng feature Kasi talaga. alam na natin sa calamansi, pang juice lang siya or Or panglagay Or sa beefsteak. Condiment. In general. May naalala ako na episode sila na feature nila yung region, yung Cavite. Tapos sobrang diverse nung sobrang diverse nung yung mga hindi ko alam na parts ng saka yung cuisine ng Cavite kasi siya very dun may mga kausap sila mga historian dun sa episode. Parang naalala ko nga yung video na yun. Meron sila mga pinapakita na mga pagkain na very close to Hispanic influences katulad ng mga yung parang malagkit na parang siyang suman pero savory. Tapos may meat sa loob. Parang tamales? Parang tamales. Tamales, Which is 'di ba parang galing sa Mexico. Oo. Kasi explain nila kung ano yung difference ng tamales sa atin. Tapos niya inaano na very tied in siya sa galleon trade, yung mga ganyan. Kasi galing sa Yan, very important yan. Yung mga ganyan malalaman mo sa sa Pilipinas Saka na meron tayong ganyang history. Pagkain natin, marami rin like similar. Yung bilo-bilo natin, may version din ng ganun sa Thailand. Iba-ibang kulay yung bilo-bilo nila. Tapos coconut milk din. Wala lang atang sago. Pero meron sa ibang nilalagay, nakalimutan ko na. Grass jelly. Grass jelly. Ganun. Iba lang. Coffee jerry. Saka yung halo-halo natin, merong bingsu, tsaka may Ano yung sa Japanese? Kakigori. Kakigori, yung halo-halo. Na sinabi ni Ambeto Campo. Ano sabi ni Ambeto? Ang sabi ni Ambeto Campo, ang niya, theory or basta may sinabi siya na parang may natendan akong talk niya dito sa Dubai. Iba talaga to si Tito Epi. Oo nga, very cultured. Parang international book fair, parang ganun sa Dubai. Nag-talk siya, na-meet namin si Ambeto Campo. Sabi ni ni Prof. Ambeto Campo, sabi niya, yung halo-halo daw is derived or parang ang reference niya is from the kakigori na parang dinala ng mga Hapon sa nung World War II sa Pilipinas. Ang difference lang kasi is yung availability ng ingredients natin. Like marami tayong nyog at buko, ganyan, parang coconut-based na ingredients like nata, yung ang tawag dito yung bilog? Pinipig. Kaong, yan. Kaong pare. Kumakain ka ba ng kaong? Oo. Si Tito Luis, kaong na yun. Kaong yan. So, ayun yung yung mga ingredients na ginawa daw or binilagay na sa halo-halo para maging sa atin. Localized, Sa atin. Ano ba yung actually hindi pa ako nakakatry ng kakigori. Ano ba yung parang base? Alam ko kasi yung bingsu. Bingsu is like shaved ice lang, di ba? It's with fruits. Ang original niya is munggo. Munggo, yung red beans. Ganun din ang kakigori. Beans rin sila. Din. Oo, beans rin. Oh, okay. Which is excited na ako magkakigori. My God. Diyos ko po. Baka naman. Yan. Yun, parang, tapos ngayon now, sabi ni Ambeto Campo. Ngayon now. Sabi ni Kakigori, sabi ni Ambeto Campo, may makikita ka daw na mga halo-halo na pagkain, na dessert, na parang, ang tawag dito, parang mga ice cream. Oo. Na ang brand or ang tawag dun sa pagkain is halo-halo. So parang rin siya, parang wait, saan yan? sa Japan. Okay. Hindi haro-haro yun. Hindi haro-haro. Haro-haro. Pabariburang haro-haro. Tapos sabi niya, so ibig sabihin, parang ayun yung yung nangyayari sa, I think sa food in general, parang
yung exchange of culture sa iba't ibang bansa, nagkakaroon siya ng mixed up and ng kakaibang May exchange no? may exchange katulad ng sa Pilipinas na yung shawarma, nilagyan natin ng rice pare. Well, yeah. With shawarma rice na Shawarma ngayon. rice. Inangkin na natin. Oh Tayo my lang God. gumagawa ng shawarma rice sa Nakakagutom. 'di ba? Isipin mo 'yun. So yung Sa ganun talaga nag-evolve siya Sa West Ave, ano pangalan nun? Mr. Kebab. Mr. Kebab. Mr. Kebab. Parang pag Sarap. dumating yung, yung shawarma rice mo, may maliit na butter. Oo. Na natutunaw. Oo, May Diyos ko. natutunaw. Mayonnaise yung favorite. Nandun pa rin pa kayo? Ay, yung garlic mayo na. Nandun pa rin ba ngayon yun? Malamang, andun pa yun. Ayun pa, nawiwirdoan ako pare, yung garlic mayo. Ang concept ng garlic mayo. Yung garlic mayo sa Mr. Kebab, di ba? Matamis. Oo. Pero hindi mo alam na matamis noon. Oo. Hindi, Yeah. Ngayon, Nung pumunta ka dito, na pag umihi ka ng garlic, parang garlic mayo. Sobrang garlic talaga. Garlic sauce. Garlic sauce At saka, talaga siya. popular sa atin yung beef shawarma, di ba? Mas matamis yung beef shawarma natin. Yeah. Dito. Dito, mo mas yun. popular yung chicken na shawarma compared sa beef. I guess. Grabe. In general. Meron din yung parang sumikat sa yung shawarma rice. Shawarma guys ba yun or brothers? Shawarma Brothers. Ay, Halal Brothers. Halal guys. Bros, Halal guys. brothers. Halal guys. Galing siya sa Di tayo tumama. Okay, 1, 2, 3. Oh. Tumama Halal naman siya. guys. Halal guys. Ano siya, parang food truck siya sa New York na parang usually after mo malasing pupunta ka doon para bumili. Yeah. Rice siya, tapos may chicken or beef. Sobrang together. daming sauce, no? Tas ang daming sauce. Nilalagay yung sauce. Dinala nila rin yun sa Pilipinas. Mga hangover food, no? May nagdala sa Pilipinas, parang franchise niya. Pero tingnan mo yung origin nung halal guys, yung halal na pagkain na yun. Di ba parang shawarma? Shawarma rice din Shawarma siya. rice din Oo. siya. Shawarma rice talaga. Tapos pag sa Pilipinas, iba rin yung lasa niya kasi nga dahil sa iba yung palette natin sa Pero Pilipinas. pinipilahan din siya. Parang ang daming kumakain. Gutom ah. Oo nga eh. Okay, Gutom na ako. sige. Mamaya. Oh my God. Grabe. Yung problema dun sa concept ng may napanood rin ako isang YouTuber sa UK. Parang first time niya mag-try ng Filipino spaghetti. Nako. Ay, oo, yung boyfriend ni Selena Gomez. Di ba? Benny. Yun pa, oo. Daw, bakit sobrang tamis daw nung sobrang tamis. Jollibee ba yun? Oo, Jolly Spaghetti. Dami nagalit. Kahit ako, favorite ko yung Jolly Spaghetti. Yeah, honestly, ako. Pero, Timing kahapon. Pero hindi nila alam yung Jollibee. Parang may realization din ako. Yung concept ng spaghetti natin is from ang tawag dito, parang from matagal na need sa tomato. Wala tayo kasing tomato dati, di ba? banana ketchup. Kasi banana ketchup yung ginagamit natin sa spaghetti, which is matamis. Di ba? Historically, wala tayong... Alam naman nila yan na At parang saka wala iba rin tayong... nga sa panlasa nila yun. Bakit matamis yung sobrang tamis ng spaghetti? Weird. Nawiwirdohan May sila. question ako, yung mga ganyan, yung mga parang other nationalities react to Filipino food. Na-offend ba talaga kayo personally? Hindi. Parang... Hindi naman. Natawa ka? Lalo na yung dinuguan, natatawa ko dun sa mga kids. Sabi, nung tinikpan nila, nagustuhan nila, recommend nila. Pero nung nalaman nila kung ano yun, nayayaki sila. Yung concept may mga kids naman talaga sila kasi nga blood. Pero nasarapan sila. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit may rage yung mga tao sa social media. Parang wala ba silang mga Pilipino in general na nagagalit about yung mga ganon, yung mga nagre-react na parang kadire o yung mga ganyan. So, yun. Ako hindi parang ano naman kung wala akong pakialam kung hindi sila nasasarapan kasi Pero nainis lang ako sa boyfriend ni Selena, yung how he reacted sa spaghetti. Which is Filipino. Na-trigger ka ba? Actually, half ba siya? Tama ba? Hindi ko alam. May fact checker ba tayo dyan? Joke lang. wala. Nandito kayo lahat. Hindi yun. Ako, in general, gusto ko lang i-point out na parang wala akong masyadong
pakialam sa mga ganun. Parang, and I'm sure ginagawa nila yun for views, ganyan. At saka, yung mga ginagawa nila, yung balot, yung dinuguan, yun yung, kaya ini-hate nila yung Filipino food kasi yun yung mga natatry nila. So Filipino food is beyond balot. Parang gano'n, no? Parang gano'n. Beyond balot and dinuguan. Marami pang ibang masarap na nila na-try. Marami. Normal tasting in general. Ano yung Filipino food dish na talagang pwedeng maging talagang let's say sushi sa signature dish na adobo. Pwede nating adobo no? Oo. Pero yung adobo mahirap lang kasi wala siyang standard na lasa. Yun pa. Actually, natin. feeling ko yun yung maganda about adobo. Wala siyang very versatile, ganun. Wala siyang standardized recipe. Parang it varies from household to household. May bawat household kasi may level ng ingredients no, kung ano yung mas marami, kung ano yung Saka may pa yun, may variation. Way of cooking pa. In one household, meron pang at least minimum two versions. Tama. Yes. Luto ng tatay mo, luto ng nanay mo, or luto kasi ng lolo. magkaiba kami magluto ng adobo Yes, diba? Si Ann, ang adobo niya is wet adobo ka, diba? Ako dry adobo ko. Dry adobo. Si Bianx, ano yung adobo mo? Wet yung adobo mo, no? Yung at saka hindi masyadong may sauce konti, pero moist adobo. Moist. Ikaw. Yung adobo ko order order niya sa akin. Order ko sa kanya. Hindi ako marunong magluto. Isang magluto. version yung puting adobo. Masarap Adobong din puti. Adobong puti. May Tama. gata. At saka meron Tingnan mo, ang daming variation. In fact, bago ako umalis ng Pinas, alam ko merong food concept. May hindi siya restaurant parang fast food lang din. Sa mga food court. Yun lang yung sinaserve nila. Adobo parang, Express. Parang Adobo ganyan. Express ba yun? Parang Adobe Express. Sorry. Sa di ba sa US nga, parang yung Jollibee nila may adobo rice. Wow, totoo? May adobo rice. Parang dito, yung Chowking may tapsilog. Talaga ba? Oo, kasi nice. Yun yung before nagkaroon, yung kinikater nila lahat. So, nung dumating ako dito, nagulat ako na parang, ba't ganito yung menu ng Chowking? May tapsilog, may tosilog. Ganyan. At saka, the best sa adobo men, kasi parang andali niyang i-recreate. Pag ganyan ikaw outside looking in, na ikaw ay isang foreigner or ibang lahi ka, tapos meron kang ingredients nito, madali lang i-follow no? I guess. Di ba? Madali lang siyang Kailangan i-follow. bantayan. Para siyang version natin ng chicken teriyaki. I guess, so. Parang ayun yung natin. Kasi di ba, chicken teriyaki sikat na, ganyan. So parang siguro ayun medyo na yung... kalala nila, alam na nila usually. Parang... Actually, maganda yung may anecdote ako dyan kasi nagjo-joke kami dun sa isang Discord server. Kasi, UAE server ng mga keyboard. Tapos, may baguhan na nag-comment sa discussion channel. Okay. Ang pangalan niya, ang handle niya, Tapsi. Okay. Tapos nag-reply ako, sabi ko, I'm assuming you're Filipino. Tapos nag-reply yung moderator, wait a minute, I'll change my name to Adobo. Which means, moderator yun. Okay, hindi yun Filipino yung moderator. Inaasar niya ako na ginajudge ko based on dun sa Tapsi na Pinoy siya. Oo nga naman, kasi malay mo, Tapsilog enjoyer siya, pero hindi naman siya Pinoy. Pero yung fact na nag-joke siya na I'll change my name to Adobo speaks for itself na alam niya. Popular yung adobo sa alam iba. niya adobo. Adobo is the parang... Ano pwedeng adobo? Chicken adobo. Chicken, tsaka pork. baboy. Tsaka Beef? Beef adobo? Pork. Ako feeling ko yung totoong... meron din gumagawa nun, Meron pero ba? hindi siya common. Ang beef? Oo, may mga parang ibang... medyo Hindi siya common. May mga ibang Feeling ko yung totoong adobo is restaurants din talaga may pork and chicken naglalampa talaga. nga eh. Pork and chicken. Yun yung... Pork and chicken na may liver din. Chicken pork adobo. All together. Yeah, yun yung for me, yun yung... Hindi ako May masyado heart, ng chicken adobo lang. Gizzard. Kailangan meron siyang meron siya nung, Lard. Oh, Pork lard. Abot nga yung maintenance ko. Pinag-uusapan pa lang natin, hina-high blood na ako. Actually, naalala ko tuloy yung yung adobong sitaw. Ay, oo. Diba? Masarap yan. Adobong sitaw. Sa kangkong, masarap din.
kangkong. Adobong kangkong. Actually, ang dami nga, no? Yun Adobo. gulay yun, pero ma-oily pa rin. Oo, totoo. Oo, may ano pa rin, may base pa rin ng oil no? Kami ano yun, may maliliit na sahog na mga maliliit na portion ng Giniling. baboy or giniling. Depende. Sa amin depende usually, sa economical Fried kangkong. bahay nyo Fried sa kangkong. budget. Kasi ang dalas namin dati adobong sitaw dati. Sarap na. Masarap magluto ng nanay ko ng adobong sitaw. Kanto kinakain yung sitaw. Tsaka sa, Sabaw lang sa ako. Quezon, meron na rin mga Filipino food na ready. Talaga? What do you mean ready na? Ready meal. Luto na. Ready meal, Hindi mo na lang. Tapsilog tsaka adobo ba? nice. Adobo, halos lahat ng Naka-marinate na yung mga tapsi Luto ganyan. na siya. Okay. Pilitin mo na lang. Yung Kibsons, ano yun? Ano ba yung Kibsons? Paki-explain. Parang grocery. Online grocery shop na iba-iba mga fruits, may meat, may school supplies. Totoo ba? Yeah. Meron mga house. Pero known sila para sa parang maganda yung... Fresh. Fresh ba? Fresh produce. Ma'am, fresh ba yan? Press. Yes, fresh na fresh. Mga, Fresh ano, mo. Fresh ka mga na limitadong Fresh talaga. doon ko nakukuha. Ano yun? I mean, kasi sa grocery, yung mga okra, mga matatanda na, matitigas na. Pero sa Quezon, Matatanda sila, na. Maganda yung... oo. maganda. maganda yung quality lagi. Yeah, yun nga eh. Fresh. Nagulat ako na may na may Filipino ready meals doon. Kasi parang feeling ko yun eh. Parang, actually medyo mahal sa Kibsons eh, no? Medyo Mura mahal. lang 16 lang doon yung Filipino food. Not bad. Parang sa noon, 'di ba, minsan yung minutes, maka-order ka ng tapsilog na Oo. 9 dirhams lang or 12 dirhams. Pero lagi lang yun one piece. Ay, hindi ka pwede magdalawang order, no? Baka nung time na yun, konti na lang yung Baka yung sinasabi na nun na kailangan Filipino food in moderation. Pero siguro last question. Ayun nga, bakit hindi sinisik ng ibang lahi yung Filipino food? Dahil hindi sila masyadong aware? Maybe. Yeah, Bakit think so. hindi sila masyadong aware? Well, alam mo naman na lang tayo, parang hindi naman talaga tayo sikat for it. You know what I mean? Hindi siya, pero yun nga, going back to yung mga examples na sumisikat na din siya talaga. Yeah. Na, At least sa US, At least sa US. At least sa US. Tsaka yung may sa kwento ko about dun sa Discord, ang ending is nagjo-joke yung mod ng server na kailan ka ba magdadala ng When are you going to bring Filipino food? I'm not joking. Parang ganun. So parang aware din sila. Hindi lang aware sila na adobo yung parang national cuisine natin, but parang gusto nilang kumain, gusto nilang matry, ganyan, which is nirecommend ko eh. Sabi ko, punta kang kuya, ganyan. Which is yung parang one of the popular. not just popular, parang very good. Saka parang proud ka na, kasi may talaga no? Parang, para sa atin sigurong ganitong age na parang pag nag-recommend ka sa ibang lahi ng pagkain, parang i-consider mo din yung pag-present ng pagkain, di ba? Kasi well-presented ang pagkain sa kuya, sa kila Chef JP. Yung pagkain natin na walang masyadong side dish. Diba? Yung mga Korean, ang dami nilang vegetable. Banchan. Sa atin, atsara. Atsara, tsaka maintenance. Yun. tsaka chicharon on the side, ganun. Yung dessert. Yung Diba? dessert mo, maintenance. Ay, nako. Well, yun. So, I guess, parang dapat, I think, in moderation, Yeah. saka yung ingredients, huwag masyadong MSG siguro. MSG. Ayun pa, di ba dinibunk na nila yung MSG? totoo. Medyo racist yung MSG. Hindi naman siya masama. Oh. Ang weird lang na pag naiisip mo yung MSG, kahit alam mo na yung info. Oo, di ba? Parang, Feeling naiisip mo pa rin. Feeling mo antokin ka, ganyan. Feeling mo masama pa rin siya. Kahit Oo. marami ng studies na hindi siya hindi talaga. deadly, hindi siya, but yeah. Kasi Uncle Roger, pinapromote ngayon. MSG. Napupunta dito si Uncle Roger. Dito, anong oras? Sana mapanood na si Uncle Kalimutan Roger. ko suotin yung orange t-shirt Ayun, ko. so, quickie episode again sa Hello Ma'am Sir Show. Ito yung mga question na ganito, medyo
ano rin to, importante sa buhay-buhay nating mga Filipino na bakit gano'n, bakit ganito, bakit ganyan. So, yun, thank you so much sa... Ay, bati kayo, bati. Kasi tuwan-tuwa yung daddy ko na meron ng hello mom sa Dad. Hi, Dad! Hello, Daddy. Hi, dito. Ayan. Ayan, saka si Boyet Santos. Yet. Thank you sa pakikinig. Ayan, sabi niya, shoutout ko daw siya. Thank you. Hi, Thank Dayan. you. Sa mga bagong friends ng Hello Ma'am Sir Show. Si Celine na sa US, Chicago ba si Celine? Na gustong gumawa ng episode. Baka nakapag Nangungulit. Baka nakapunta na siya sa Michelin. Baka. Sa kasama. Yun nga. Baka nga, siguro. Ayun, thank you so much sa pakikinig. At yun, next episode, sana mainig ulit kayo. Yan, thank you so much. Thank you. Ako po ang inyong paboritong Tito Epic. Tito Daryl. Mami Ann. Tabi, kain kayo ng Filipino food.